yung 6,000 years na yan, ang layunin ng Diyos dyan ay para yung hindi nakabit o nakuha ni Lucifer nung panahon ng dispensation niya, mangyari na ngayon. At yung 6,000 years na yan, pero mangyari na, yung layunin ng Diyos kaya dyan, na 6 days sa kanya, na 7 day, dapat sa kanya na yung millennium, ay mangyayari na. Madaling salita sinasabi ko, layunin lang kayo kung bakit may millennium. Oy, Lucifer, kung hindi ka sa nag-migrate, hindi ka nag-asada, 1,000 years lang, sa so yun eternity. O kaya, 7,000 years, sa equivalent ng 1,000 years plus yung 8 day, nakasumbas ng 8,000 years, ay ano lang, 21,000 years lang, sa yun na yung macro, mega, mother universe. Ano ba naman 21,000 years, no? Trillions and trillions, quadrillions of years. Kaya lang pumalpak si Lucifer, nabulilyaso rin si Adan. So ito na, kaya may millennium kasi papakita na ng Diyos sa kanila, whereas si Lucifer, Satan, saka yung mga kasama niya, nakakulong na doon sa abyss. O ito, napurnada niya. So ganun din yung mga tao ngayong hit. Pagka ginaya nila si Lucifer, nagmamayway, ginaya nila si Adan, pinipilit mag-operate doon sa tree of death, yung good and evil, na siyang ginagawa lahat ng mga tao ngayon, lalo na ng mga Christians. Wala rin, hindi rin nila makokamit o makakamit. Yung tinatawag na benefit ng 1,000 years, lalo na yung new heaven and new earth. Kasi siguro sa iba nakikinig, medyo abstract pa rin ito, pero ulit ko, napakasimple lang ito. Pag may Holy Spirit ka, maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin. Lalo na't maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng Bible. Pero pag Bible lang din, wala yung Holy Spirit sa'yo, mahirapan nga. Alas imposible mong malaman. Pero talaga yung intent ng Diyos, ba't nagbigay ng napakakapal na libro? Noong araw ipilit kong paiksi kasi kinakayak yung Bible noong araw Ito, matagal na rin itong libro, itong Bible dito. Pero nabasa ko yung ilang maraming klase ng Bible. At yung habang dumarami yung knowledge ko sa Bible, iba-ibang interpretation. O kanina nga, iniisip ko, bakit kaya hanggang ngayon, hindi maintindihan ng mga Christian, pag sinampal ka rito, sabi ni Jesus, bibigyan mo yung kanan. Whereas pagka pinag-aralan ng malalim yun, at itsipwera mo yung King James, etc., hindi pala ibig sabihin na malamyakan Jesus o kaya bigyan mo. Hindi ang paninindigan mo sa katotohanan. Yun lang ibig sabihin. No? Actually, nung sinampal siya sa panigiti sa kanya, hindi naman niya binigay. At pag iniisip mo kung paano yung pagsisipahin, yung mga mesa doon sa templo na malapit na siyang crucify, ay hindi yun ang bikema ng Jesus. Pwede siya katulad na, alam ko ba, puspos ka ng Holy Spirit, Jesus, ba't ang bangis mo? Ang ibig ko lang sabihin, yung Bible na binabasa natin ngayon, ang pwede lang magbasa niya at saka makaintindi, yung kamukha ni Kristo na may Holy Spirit ng Diyos Ama. Pag wala yun, hindi mo na maintindihan yung Bible, hindi mo pa maintindihan ang history, lalo hindi mo maintindihan yung kasalukuyang panahon, darating na lang si Jesus, magkakaroon na lang ng judgment, kampante ka pa rin. So ano yung problem? Wala silang buhay ng Diyos, kamukha ko noong araw, wala silang buhay ni Kristo. Wala silang spirit. Ang problem sa spirit, lalo't nilagyan natin spirit tapos yung isa Holy Spirit. Iba na yan. Tapos nagiging Holy Guest. Diba? Sa King James, Holy Ghost. Pag Holy Guest, ano lang yan, bisita. Pumasok lang si Jesus. Pagkatapos na batay nilibing na buhay magulit, umakit sa langit, pumasok si Jesus sa buhay mo, ay, bisita lang yan. Pwede mo malis mamaya. Yun ang problem sa iba't ibang theology na na-create ng mga theologian sa na yung Armenian theology o kaya Pelagianism. Na kung saan yung Holy Spirit, maliban sa mistisong puwersa, energy, o whatever, na parang doctrine ng mga kulto at nawala yung kanyang divinity, yan, sambulat na, mix-mix na, mekos-mekos na theology. Pero pag maliwanag sa iyo, na yung nanasa iyo, pagkatapos yung malaki, at matugong kamatayan ni Kristo, libing, nawala ng sakit, mabuhay ka magulit, umakit sa langit, wala ka na dito at nasa iyo ng eternity. Kaya ka lang nandito, quantum mechanics, okay? Quantum faith. Para lang sabihin sa mga tao, yung ano yung katotohanan na nangyari sa iyo. Na nung naniwala ka sa gospel, yung dating nature na dami satanic, na nawala mo yung paraiso at saka yung langit, yung earth at saka yung heaven and earth, sa maraming strata, nagbalik sa iyo sa mamagitan ng resurrection, ascension ng Kristo. Mahabang usapin yun. Pero sapat na sabihin ngayon na yung doctrine of theosis ng mga secular at saka religious people, at saka yung doctrine of divinity na kung saan inadlangan, dumisa ng Trinitarianism at saka ng Unitarianism, binalik ng Diyos dito sa maliit na kawan na to para maintindihan natin na walang pwedeng ma-rapture, hindi ma-resurrect ng walang buhay ni Kristo at saka ng Diyos Ama. Kapag ka wala yung Holy Spirit,
Maririnig mo, Kate, at saka Sean, yung sinabi ni Kristo doon sa Great White Throne Judgment. Despite na yung ikaw ay nangaral at binigay yung buhay mo for all your life sa Panginoon, sa Diyos, namundok ka, pinatay ka for Christ, sa inyo, at sasabihin ni Jesus, di kita kilala. Gumagawa ng karampalasanan. At doon sa Matthew 25, na kung saan yung 5 virgin na hindi sumalubog doon sa langit kakasal, maririnig din ang lahat ng Christian na hindi masasama sa rapture, na kulang yung kanilang langis. So meron silang spirit, maraming nagbalik sa neutrality. Death, burial, resurrection, neutral, pero wala silang Holy Spirit ni Jesus. O kaya may Holy Spirit ni Jesus, neutral pa rin. Wala yung extra langis na pang transformation at ang dahilan kaya wala sila doon kasi patuloy nilang ini-ignore itong message sa atin, itong ring araw, ang tawag natin Gospel of God. O kaya Baptism of Fire. O kaya tinatawag natin Second Physical Gospel. Na binigay pagkatapos ng 1992 na antayan sa buong daigdig. Yung antayan na yun, Peace of Trumpet. Ito ngayon ang pamegi ni Satanas o pinapaintulot ng Diyos at mamagitan ng September 23, 24 na kumisa si Joshua na pagbibintangan na siya yung author nito. Hindi. So, ang ibig lang sabihin doon, nire-rehearse. Binabalik tanaw ng Panginoon sa pamamagitan ng 1992 at saka noong 2025, September 23, sa atin, no? September 28, 33 years ago. Sinasabi ni Lord, inumpisahan ko kayo 1992, tatapusin ko kayo 2025. Umpisahan ko kayo sa unang set ng tinatawag nating Gospel of God na may Gospel of Christ, tatapusin ko kayo from 2022 to 2025 at kayo lilipad 2025. Para ako nag-set ng date, ha? Pero sinasabi ko to kasi isa na yun, pag tinignan mo yung kasaysayan, na dito dapat matuwa yung mga pre-tribers at saka mga pre-millennialists kasi yun ang posisyon na ginagamit ko pagdating sa rapture. Well, eto na talaga yung last chance ng mga nag-aantay na yan. Ako, 1980s pa, 1974 pa actually. Na ito na yung samantalay nila para makapag-prepare sila sa rapture. Pero kinalulungkot ko sabihin, hindi na nga nila alam yung past history, hindi pa nila alam ang itong present history, at hindi sila nag-aanda sa darating na history na gagawin ng Panginoon bago yung millennium. 7,000 years na tayo, Kit. So, alam niyo, tapos na tayo, halos doon 6,000 years, naka-preach lang tayo doon sa 7 years kasi nga hindi natin yun. Pero hindi ito yung panahon, parang detalye ko yun. Sinasabi ko lang, may plano ang Diyos eh. From eternity past to eternity future, ang gusto lang niyang magkaroon anak na may lahi niya. Kaso niligang ang creation, halimbawa si Lucifer, para pamahalaan ang eternity. Walang, divinity. Dahil nga, magkakaroon pa lang siya on the 7,000 years. O yun, review yun, sinabi ko. At siya hindi rin pwedeng mamahala throughout all eternity kasi hindi naman siya co-terminus doon sa eternality ng Diyos. May expiration date siya kaya pinapakain ng tree of life, hindi ng tree of death. So tayo rin ngayon, ang mga tao ngayon, napagkakamalan nila, Christian na sila, meron na silang Holy Spirit, kumbaga, nandun na. Hindi man sila neutral o kaya ang tinatawag na innocent, nandun pa sila sa tree of life kasi tinanggap na raw si Jesus, nagsisi na, whereas goberna ng kasalanan, kamatayan, palpakyo. At sila raw, may Holy Spirit na kasi bininyagan na, ritualism yun, palpak din yan, hindi pwede. So, sinasabi na dito, tayong kaparaan lang para magkaroon ka ng genes o kaya spirit, buhay ng Diyos, soul ni Kristo, buhay ng Diyos. Pag millennium na, pang-eternity pa, kailangan talaga dadaan ka sa tunay na gospel o kaya tinatawag natin tamang aral. Sinasabi ko ba na walang tamang aral? Pag wala nung araw ng Pentecost, meron. Lalo na yung 120 na nagantay doon sa Pero ng Pentecost, whereas 500 yung nakakita. So, Ascension. Bakit 120 lang, di ba? Yung mga pinanahanan ng Holy Spirit noong araw ng Pentecost. Asan yung may na 300? Tama ba ako? O, para ngayon, lesson sa atin yun. Asan yung mga may Holy Spirit? Akala ko ba naniniwala yung mga Christian sa death, burial, resurrection? Diba, Ascension? Nakita 500 nung panahon ni Jesus Christ. Pero yung binaba ng Holy Spirit, 120. Sana yun? Parang nare-repeat ang history. Asan yung mga taong yan na may Holy Spirit? Diba? Alam nila yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, pero hindi nalakit. Tinignan nila ng malayo para tayo nasa kusina, hindi tumikim.
So, yun ang nangyayari sa buong daigdig. Kaya nga sabi sa Bible, sa Jude 4, pinalitan ng kalayan o kaya ng bagay na hindi ko nang pwedeng sabihin na pornographic ang dating, yung gospel, yung pinalitan, ang plano ng Diyos. Ano yung nasa King James, Kit? Yung biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya ng Diyos? Yung kaligtasan, yung gospel. Ang ipinalit nila reliyon ay hindi nagbubunga ng tunay na anak ng Diyos. Parang magkasintahan, mag-asawa, na na-enjoy yung kanilang romance, etc. And yet walang anak. And gusto ng Diyos, hindi yung romance lang, kundi yung anak. O saan yung tunay na mga anak ng Diyos? Siyempre, lahat sila tataas ang kamay. Kasi nabinyagan na. Yun ang pamigay ni Satanas. Kasi nagrepent na sila tumanggap kay Jesus. Repent! Okay. Kailan ka nag-repent na lahat ng kasalanan mo, naalala mo nung nag-repent ka? Pag hindi mo nagawa yun at may natira isa, di ba, masamang isip, hindi ka nag-repent. Kasi isa lang sa masamang inisip mo, talsik lahat yung mabuting ginawa mo. Tama? At saka yung mga nirepent mo, wala rin yun. So, hindi pwede yung repentance. O kaya lahat ng kasalanan mo, iwaksin mo. Hindi pwede yun, which is sikat na yun sa internet. So, ang sinasabi ko rito, lahat ng mga Protestant, mali yan. O lalo na yung mga Catholic. Saan sila nagkamali? Sa pagkakaroon ng, o pagkakala na sila yung mga anak ng Diyos, whereas hindi pala dumaan sila sa tamang daan. Kaya ang labas nila, kapiraso lang ang pagitan. Hindi sila naging tao, sila yung naging blank. Yan, okay? Okay. At nilalarawan niya ng karumalduman na gawain ng mga tao ngayon kahit moralan nila na makikita mo sa internet ang tawag pornographic sites na karumalduman at mahalay sa mga taong disente at sa tingin ng mga Kristiyano sa buong daigdig o kaya lahat na nagkiklaim ng mga moral. Sino itong mga taong ito? Sila nga yung tinatawag na gumagawa ng katampalasanan. Baka kasi yung kanilang mga ritual o kaya yung mga doctrine nila, lalo na sa soteriology, sa tingin ng Diyos, kahalayan, kalaswahan, kasi hindi nagdudulot o nagre-resulta ng pagiging anak ng Diyos. Kamukha lang ng mga tao dito sa daigdig na napaka-immoral, mahalay ang ginagawa nila, kaya ang tawag pornography. Kasi nga hindi nagre-resulta ng tunay na anak. Pero ina-enjoy nila yung sex. Ganon din ang Christianity ngayon, ina-enjoy nila yung maging Christian nila. Pero walang bunga para maging buhay ng universe na to, sa moment ng rapture, hindi sila madadala papuntang universe kasi hindi talaga sila pwedeng maging binhi ng Diyos. Wala silang buhay ng Diyos. Meron sila buhay ni Lucifer, Satan, o kaya ni Adan, na yung neutral hindi nakuha. Nandun pa rin sila sa negativity, na taglayan good and evil. Pinagmamalaki nila, wala na silang evil, good na lang. Pero yung evil na yon, pagka napagkamalan mong requirement para ikaw lumipad doon sa life o kaya eternal life, kasi hindi na ako nagawa na mabuti. Dati akong drug addict, dati akong sugarol, mapagmura, etc. Pero hindi pala namatay, nawala yung old simple nature mo na good. Galing kay Adan, di ba dati si Adan good, naging evil. Si Lucifer na dating good, tapos naging Satan. Hindi alam ng mga tao yun. Ang alam na lang nila, yung nagdi-disqualify sa atin, yung evil. Pati yung good, remember it? Ang kinain ni Adan, yung good and evil. Kaya tuloy yung good God, naging evil. Ang Diyos ng katawan tao many times. Kaya sinabi ko na, para lamang ako'y yung ating kasalanan. He who knows sin became sin for us, so that yung righteousness niya maging atin. Yun ang nawalaan doctrine sa buong daigdig. Alam nila yung Corinthians 5, etc. Dahil hindi naintindihan na kailangan palang i-apply yung dugo. No? Sa mga magmula sa Israelita, hindi lang pinatay mo yung tupa doon, tapos yung dugo, iniwan mo sa langgana. Kailangan talaga ilagay mo sa ampan ng bahay mo para pagdaan ng angel of death, hindi paparahin yung panganay. Sa atin ang ibig sabihin doon, kailangan talaga yung death burial ni Cristo. I-apply natin sa atin asip namatay ka, nilibing sa moment na yun. Sinong nabinyagan ang may ganang kaisipan? Sinong mga nagsisi tumanggap kay Cristo ang may ganang worldview o kaya mindset magmula ng oras na yan? Pinalitan ang lahat. Ang pamilya, sarili, kaibigan, ang sistema sa buong daigdig, economic, social, political, name it. Kasi namatay sila nilibing. At nasunod nila yung requirement sa Bible na forsake everything, deny yourself. Take up your cross and follow me. Pati hindi nila magawa yun na tawagin nanay nila na Gina. Ba't di nila magawa yun na sabihan ng lahat ng Christian, patutay. Lalo sila, yung mga rebelde sa Diyos. Sila yung mapaggawa ng kahalayan. Na pag binati ka ng good morning, ang isasagot mo, mura. Kasi yung mga tao ngayon, kasabi ng mga Christian, mura talaga.
hindi na mahal. Bakit mura? Hindi naman nila buhay si Jesus. Hindi nila buhay ang masama. Sino buhay nila? Si Adan, saka yung Lucifer na naging Satanas. O, siyempre, aware sila ng masama sa Satanas. Ang ginagawa nila, puro kabutihan, social gospel, social work, prosperity gospel, mga na invento, simbahan, mga Catholic school, Protestant school, mga missionary works, hospital, tinayo nila sa pangalan ni Kristo. Walang ginawang masama. In fact, yung mga Christians. Now, ini-chipera ko na mga hindi Christian kasi nga, yung mga Christian ang harap sa Great Patron Judgment. At sila yung binabawasan natin ng bilang. Okay? Sana kung may makinig nito, mag-unos dili sila. Hindi na nga sila makapasok sa kariyan. Mga leader ito ha, Pastor Barren Castro, lalo hindi makapasok pa yung gustong pumasok. Kasi hinahadlangan nila yung pinto papunta sa kalangitan, sa eternity. Bakit? Mali yung doctrine. Kaya sabi ni Paul, sino man nangangaral ng ibang gospel, maliban sa pinreach namin, pati ang hell, preaching ni Paul ha, ibig sabihin, Romans, Corinthians, Ephesians, Colossians, etc., Timothy, pati yung sulat ni Matthew, ni Mark, ni Luke, pati yung sulat ni Moses, etc., at saka ng mga prophet and priest. Pag merong nagpipreach ng gano'n, sabi ni Paul sa Galatians 1:8-9, at nasa pulpito, binasa yung Bible, yung Old Testament, yung New Testament, tapos sasabihin sa dulo, at ito ang salita ng Diyos, ito ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dapat bago ka matapos yung salita ng Ebanghelyo, salita ng Diyos, tatayo ka na kit. Ituturo mo na yung pastor para yung ministro kung sino mang nangangaral yan na gumagamit ng Bible. O kaya nang nag-preach ng gospel na hindi death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ni Cristo, pakasumpay mo na. Sabihin mo na yung totoo na sila hindi mahal kundi mura. Doon mo na lang sasabihin sa kanya lahat ng mura. Gets mo? O hindi tayo magmumura kasi baka akala nila naninira lang tayo tsaka wala tayo sa sariling bayad. Pero alam na nila dapat yun. So ano siya sabi ko rito? Yung plano ng Diyos na magkaroon ng buhay, magkaroon ng kasintahan, asawa, si Kristo at saka ang Diyos. At saka ang eternity, hindi na mamatay kailanman kasi co-equal, co-terminus na sa Diyos siya kasi divine at human na. At para maging divine human, kailangan magkatamang tao. Magkatamang tao hanggat sa sinapupunan ni Mary. Magkatamang tao siya para maging partaker tayo. Hindi lang ng kanyang glory, kundi ng humanity ng creation. At nakukuha na ito sa pamagitan ng simpleng gospel na ginawa na ni Jesus doon. Panoorin na lang nila yung Passion of Christ para ma-review sila doon sa sacrifice ng Diyos through Christ. At para malaman nila kung gaano karindi dapat itong pagsunod kay Jesus Christ na nagsisimula initially doon sa commitment mo, hindi sa works, hindi doon sa tinatawag nating faith without malaking works. Hindi, kundi doon sa faith na nagre-resulta lang ng discipleship to the point of death kung kinakailangan. Ang tanong mo, bari na si Jesus. Ikaw, may tanong ka, ikaw. So, yung ano lang. Mabato kasi ano lang ito, sample lang na gagawin natin mga series na mga live natin sa mga susunod na araw at saka sa YouTube. Para pagdating ng Panginoon, at hindi sila nasama, malaman nila, nag-warning tayo. Ayaw lang nila makinig. Para palang ginawa. Sa bilyong mga tao, walo lang yung naligtas. Parang ni Abraham, marami na rin tao. Kanya tatlo lang ang naligtas. Sa uling araw na ito, ganoon din, yung mga masa na rapture, wag na. Kasi ang di kayo dumadaan doon sa death, burial ng Panginoon Jesus. Tawag natin, hindi lang gospel of Christ, kundi gospel of God. Literal yun, by faith. At ang ibig sabihin na ang commitment mo talaga nasa church, yung last days na ecclesia, na tayong kukunin ng Diyos as a group, pero isang katawan. Ito lang. Hindi ko na-explain yun. Alam mga Christian sa labas. Seminary sila, etc. Kaya yung seminary nila. So, kung araw pa sinasabi, cemetery. So, kung gusto ng tunay na seminary, gusto ng tunay na iglesia, o kaya tahanan ng Diyos, kukunin niya, body of Christ, bride of Christ, eto lang. Magipagkita sila sa pinakamalapit na pila ng isang nasyon. Sa nakita. At sino man kasama lang dito na nang mabuhay o kaya mamatay kung hindi na kailangan dahil sa gospel ng Panginoon Jesus at saka ng Diyos Ama. Anong question? Wala na. Tapos na itong series na to? O, sige, bye-bye.